Naitakas nila Jasmine at Lily si Camila sa kamay ni Iris. At nagsusumbong itong si Camila na dito sa kay mami niya Lily kung paano siya sa pilitang kinukuha ng tito niya Patrick. Kaya sinabi ni Lily sa bata na kay tita niya Jasmine o tita niya Love siya lamang pwedeng sumama at sa kanya. May pagtataka itong si Camila kung bakit at tinanong kung pwede siyang sumama kay ninong niya Tyrone. Hindi makasagot-sagot si Lily dahil sa umamin na nga si Iris na si Tyrone ang pumatay dito sa kanyang asawang si Lance. Dumating naman itong si Tyrone at inamin ang totoo nga siya nga ang bumaril dito sa kanyang asawa na si Lance. Pero iyon ay utos lahat ni Vittorio Benavides. Pero ang ginawa ni Tyrone ay hindi niya tinamaan ang vital organs ni Lance at naitakbo pa ito sa hospital. Na nakausap pa ito ni Jasmine Flores at umamin itong si Lance kung paano nakuha si Camila ni Lance. At sa utos pa rin ni Vittorio Benavides ay si Harry ang tumapos dito sa kay Lance sa pamamagitan ng isang turok. Umiiyak itong si Lily dahil ang inaakala niyang kakampi na si Vittorio Benavides at ang matalik na kaibigan na si Iris Benavides ay siya ring pumatay sa kanyang asawang si Lance. Samantala, nadatna ni Pascual na naghugas ng kamay itong si Agent Fernandez kaya kanyang tinanong kung ang paghuhugas ng kamay ay isang due process para magtanggal ng dumi na dati kaaway ni Agent Fernandez itong si Vittorio Benavides but ngayon ito ay kanyang kakampi at tinulungan pang makalaya sa kulungan. Namuntik-muntikan ng mamatay itong si Agent Pascual dahil sa pagkidnap nila noon sa kay Ma'am Aster at sa kay Mira. Pero ayon kay Agent Fernandez ay kung may ebidensya na hawak itong si Agent Pascual, hindi makaimik si Agent Pascual na ang taong hinahangaan niya ay ngayon ay ibang-iba na. Samantala sa mga Benavides ay balak magbakasyon itong si Vittorio Benavides kasama ang kanyang mga anak pero tutol itong si Iris dahil nandyan ang kanyang mga kaaway na nakalaya na magkakasama na one big happy family kasama ang kanilang anak na si Camila. Naputol ang usapan sa tawag ni Harry at bigla na lang umalis si Vittorio Benavides para magkaroon ng emergency meeting. Ito ay tungkol sa pagsabog ng gusali nila na paggawaan ng kanilang armas. Hindi maibigay ni Harry ang detalye kaya isang suntok ang tumama sa kanyang tiyan. Na gustong alamin ni Vittorio Benavides kung paano nangyari. Pero ayon sa kanilang mga kaalyansa ay ito'y pinadala ni Tyrone de Vera sa mga media at sa ahensya ng gobyerno. Na ito'y paggawaan talaga ng armas dahil sa mga photos at videos na pinadala ni Tyrone de Vera na pati pagmamayari ng gusali ay nakapangalan sa BSM under sa kay Vittorio Benavides. Galit na galit si Vito dahil puro problema ang kanyang naririnig at gustong pagalawin ang mga galamay pero ayon sa kanyang mga kaalyansa na ito'y hawak sa mga kamay o nakatali ng mga kamay ng kanilang mga tauhan na binabayaran at hindi makagalaw ang Inlea agent dahil may bagong commissioner na appointed at hindi nila hawak. Hindi matanggap ni Vito ang ganong sagot kaya sinabihan ang kanyang mga kamiting na padalhan ng mga death threat dahil ang pagbagsak ni Vito ay pagbagsak nilang lahat. Hindi matanggap ni Vittorio Benavides na pati ang kanyang mga kasosyo ay halos iiwanan na siya at ang tanging natira na nangangako na hindi siya iiwan ay itong dati niyang kalaban, si Agent Fernandez, na magpahanggang ngayon ay nangangakong hahanapin niya si Tyrone de Vera. Tuluyan na kayang babagsak ang imperyo ng mga Benavides. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.